Hi, our signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. Ito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for February 22, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong February 22, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Okay. Sa araw na ito, nagkaroon po ng harvest. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng harvest. Tapos, mag-ingat po kayo sa matutulis na bagay ha. Baka masugatan po kayo. Tapos, ano pa po ang ganap sa araw na ito para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 22, 2024? May travel. May nakita kong travel po dito. Relocation, travel. Paglilipat, relocation. Ano po ang ganap sa araw na ito ngayong February 22, 2024? Oh. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius, mag-ingat po kasi may nakita po ako ditong loss, pagnanakaw, or damage na isang bagay, na isang idea, na isang tao, ganun. So, mag-ingat po. Yung mga mahalagang bagay po sa inyo, ingatan nyo po. So, huwag kayong matakot ha. Oo, kasi nakatadhana to eh. So, kailangan nyo lang po mag-dobleng ingat sa mga nanonood ngayon. Okay? Dobleng ingat po. Hindi lang ito sa ano eh. Loss, damage, or pagnanakaw. Ano to eh? Deterioration. Oo, pagkakasira ng inyong pagkatao, sinisira ka sa ibang tao, chinichismis ka, dinadowngrade ka nila, ganito lang yung tinapos niya, ganun. Example yan ha. Meron ganyan. Like for example, baka hindi to totoo yung binigay mong produkto ha, baka hindi to effective. So, yung sobra na hanggang sa naging consider siya na downgrade. Example lang po iyan. Tapos baka ma-stress kayo sa nangyari. So, dobleng ingat po. Okay? Spirits guys, ano po ang ganap or mensahe niyo po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 22, 2024? Kahit anong sabi ng taong ito na balak i-downgrade ka or sinisira ka sa ibang tao, share your kindness. Kung ano yung binaton niya, kung ano yung binaton niya sa iyo na isang bato, ibato mo ng tinapay. Keys to goodness, share your kindness to everyone. Nakikita ko kasi baka nasaktan ka or hindi man sa naging sensitive,
ano lang, naging sobra yung pinagsasabi niya na hindi totoo. Ayun. So, yung response mo is kabaitan pa rin. Magtataka yan siya na bakit ganyan ang response mo. Oo. So, message pa po. Pag-angat mo to eh. Siyempre, may growth yan. Kung if you're sharing kindness to everyone, may growth yan. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 22, 2024. Spirits guys, ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 22, 2024? Clarification po ng card na ito. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius. Lumabas agad. Clarification po regarding sa career and money po. Clarification po ng card na ito. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 22, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius. Please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video po ni Gemini, Libra, and Aquarius 2024 Gabay Tarot Reading. That is 12 months, 1 year Gabay Tarot Reading. And check nyo rin po yung mga bagong upload po natin na love reading, monthly Gabay Tarot Reading, birthday reading, anong tawag dito? First half and second half of February. So, check nyo po. Okay? So, kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po dyan at magsilbing gabay po sa inyo. So, check nyo po. Scroll down nyo lang po. And may, sa ngayon, araw na ito. Ngayong araw na ito, Gemini, Libra, and Aquarius, ngayong February 22, 2024. Okay, may sasabihin ako ha. Ulitin ko. Some of you na may harvest, right? Some of you may harvest, tapos some of you na dapat ingatan nyo po, mag-ingat kayo sa matutulis na bagay. Tapos nagkaroon po ng travel dito or relocation or paglilipat. Tapos may nakita ko dito na kailangan nyo mag-ingat ingatan ng inyong valuable things, yung mga mahalagang bagay sa inyo. Pwede ding tao or opportunity. Oo. Ingatan nyo po kasi may nakita kong loss, damage, pagnanakaw. Pwede din ito sa isang tao na may tangka sa inyo na ill intention, may masamang intention sa inyo. Oo. Like for example, nagkaroon ng pag-downgrade dito. Pag-downgrade dito like pagbaba. Oo, pagbaba sa inyo or yung to make less important or less valued. Like for example, okay ba tong product na ito? Baka scammer ka. Baka nagbigay siya ng ng kailangan para mabigyan siya ng tamang serbisyo or ng produkto na kailangan niya. Tapos ang sabi, baka scam to ha. Pero wala namang masama dyan. Pero ayun, siguro ang pag-approach is sobra, ganon. Or another example, yung wag ka dyan kasi wala siyang tinapos dyan, wag ka sa kanya, ganon. Yung pagkaroon ng pag-downgrade.
to make less important or less valued. Example lang po yan. Tapos, ayun. Ang sabi po dito ng universe is, kahit yung ganyan ang turing ng tao sa inyo, share your kindness to everyone. Share your goodness, keys to goodness, share your kindness to everyone. Kasi may nakita naman ako dito na resilience. Yung being able to adapt to life's misfortunes and setbacks. Like trying to take a positive perspective on situation. Yung kinukuha niya yung challenges into a learning opportunity. Oh, yan yun. Ito yung resilience. Pwede din focusing on the things you can control. Focus lang kayo sa makontrol nyo instead sa labanan nyo yung things na hindi na ma-change. Oo. Sana nakuha nyo po yung ibig kong sabihin. Basta po sa challenges na ito, kasi challenges to itong magkaroon ng itong paglilipat, challenges din ito, consider challenge. And consider challenge din itong loss, pagnanakaw, damage, yung pag-downgrade sa inyo. Consider that as a challenge. Kaya nga, hindi ako nagtaka na may lumabas dito na mensahe para sa inyo na share your kindness to everyone. Maging mabait pa rin kayo. Kahit binabato na kayo ng bato, batuhin nyo lang siya ng tinapay o bigyan mo siya ng tinapay. Oo. Kasi kahit kung negative man yung binabato niya sa iyo, hindi ikaw yung problema siya. Siya yung may problema. Yung ego niya ang nagsasalita niyan. So meaning to say may problema sa kanya. So yun yung isipin nyo. Tapos baka may problema tong taong to. So dapat maging mabait pa rin ako. Ganon. Tapos ayun, na overcome mo ito. Nag-focus kayo sa makontrol nyo, hindi na kayo nag-focus, hindi nyo na nilalabanan yung hindi na magkaroon ng changes, hindi nyo makontrol, ganon. Instead of dwelling on what you cannot change, ganon. So, sana nakuha nyo yung ibig sabihin. Okay. Like for example, may nag-downgrade sa inyo, may nanginsulto sa inyo. So, ang response nyo is kabaitan pa rin. Nagbigay kayo ng unawa. Baka may problema lang tong taong to. Kasi hindi totoo yung sinasabi niya para laban sa inyo, di ba? So, ayun, patuloy lang po kayo. Pinapakita nyo yung kabutihan nyo. Meaning, self-growth din yan. May improvement sa inyo na mabuti. Okay? Okay. So, start na tayo. Nakita ko nga. Nasaktan kayo dito Nasaktan kayo. Nasaktan kayo sa kanyang ginawa. Nasaktan kayo sa nawala. Nasaktan kayo sa ginawa. Nasaktan kayo sa nangyari. Nasaktan kayo sa nawala. Tapos, pero ang sabi mo dito, ang ginawa mo dito is, ayaw mo nang mag-overthink. Kinakaya mo ang sitwasyon. Yun nga, resilience. Focus lang kayo sa isang bagay na makontrol nyo. Huwag na kayong makipag-duelo sa isang sitwasyon na hindi nyo na-control. Lalo na sa nangyari na. Kasi nangyari na. Ang focus nyo lang is yung present na maayos nyo. Oo, para sa future, magiging okay na. Pero ang ganda Ang ganda. And ang ganda ng resulta kasi magkakaroon ng alignment dito. Maging inspired po kayo lalo. Anong tawag nito?
This is relationship ng dalawang tao. Pwede din relationship na magandang relationship na sa inyong partner, business partner, kasamahan nyo dyan sa trabaho, kasamahan nyo dyan sa bahay. Nagkaroon ng alignment, balanse. Tapos inspired po kayo, nakikita ko dito, na motivate po kayo. Kasi ikaw yung maka-benefit nito yung pinapakita mong goodness for everyone. For sure, ikaw po yung maka-benefit nito. And yung mga taong gusto kang saktan, na nasaktan ka, dyan sila magtataka, bakit ganito ang response niya? Instead masaktan siya, ganito ang response niya na nagiging okay din siya. So, ayun, balik sa kanya. Kaya gusto niyang ibigay yung problema niya sa sarili niya sa iyo. Kasi nakikita niya yung insecurity niya sa sarili niya sa iyo. Yung nagkaroon siya ng trust issue. Hindi ko naman sinasabi na masama talaga yung tao niyan. Siguro na may problema na talaga sa kanya na kailangan niyang i-resolve. Bigyan ng resolution. Okay? So, ayun. May nakita ko talaga dito na you're taking care of yourself, you're taking care of your relationship, your career, and money. Inspired po kayo, nagkaroon po ng unity, pagkakaisa, nagkaroon ng commitment. Kung sa pag-ibig ito, kakasagot nyo lang, or mas nagkaroon ng nag-blooming ang inyong buhay, relasyon, mag-asawa. Or kung sa career man ito, nagkaroon kayo ng magandang unity sa inyong partner, business partner. Okay? May nakita ako dito may bagong connection. Para sa mga single, may bagong connection. May romance na parating para sa mga single. Maaring parating na ito or nasa harap mo na. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, the couple is divinely guided. Maaring siya na, ito na yun like for example, good news ito sa mga nag-live-ins or sa mga may relasyon. Kasi nakikita ko dito na soulmate yun talaga to. Tapos, ayun, sa buhay mag-asawa, you are divinely guided po. Kasi may blessing sa inyong mag-asawa. Nakikita ko dito. Okay, so this is a reminder to choose divine love over instant relationship. By loving yourself, it will lead you to attract the right man or woman to you. Sa mga single dyan na kung unahin niyo po yung pagkakaroon ng time and pagmamahal sa inyong sarili, mas ma-attract mo talaga yung right man or woman to you. Okay? So, maraming mensahe, no? Gusto ko kasi express to Gusto kong ipaalam sa inyo. Inulit ko yung message kasi gusto kong ipaabot sa inyo ng klaro. Kasi some of you nalungkot dito sa pag-downgrade ng isang tao sa inyo na anong tawag nito? Na parang wala kayong value, hindi kayo importante, ganon. Wag ganon kasi si Gemini Libra, of course, malapit sa self-pity. Weakness nyo ito. So, gusto ko lang lumabas kayo dyan sa inyong nararamdaman nyo na lungkot. Pero yun, I am happy naman sa nakita ko na yung response nyo is kabaitan pa rin. Para to talaga sa inyo. Para sa inyo to nagkaroon ng self-improvement. Kinaya nyo ang view nyo sa challenges or sa struggle na yan is learning opportunities. Kasi may makukuha talaga kayo niyan. Okay. Ano pa? This is all about the connection to the person, no? Gusto kong i-process nyo ng tama Kaya sinabi ko ulit dito na
go ka lang sa makontrol nyo, focus kayo doon, huwag kayong makipag-dwell sa isang sitwasyon na hindi nyo na makontrol. Tama nga naman yan. Kung gagawin nyo talaga yan, magkakaroon talaga ng improvement sa inyong sarili. Ano din yan eh, respeto sa inyong sarili, pagmamahal sa inyong sarili. Tapos it's a waste of energy po na kailangan patulan po yung taong nanakit sa inyo. Okay? Kasi nakita ko dito nalungkot kayo, iniisip nyo yun. So, at least nakita ko dito na you're ready to move on. Nag-process po kayo. Ito yung resulta is nagkaroon ng magandang relasyon sa inyong sarili at sa kapwa. Ganon. No, ang ganda. Pero sana nakuha ko nyo yung message ko ha. Gusto ko kasi talagang sabihin sa inyo na huwag kayong mawala ng pag-asa na hindi naman lahat ng tao na naniniwala na yung masamang paratang sa inyo. Siya lang yun. Yung sinasabi niya sa inyo, hindi yan para sa inyo, para yan sa kanya. Yan ha. Yan talaga. Dapat maging mabait pa rin tayo sa ating kapwa. Pero you have to say, you have to say, wag mag-say yes ng yes kasi nakakasama na yan sa inyo. Kailangan nyo talaga na mag-say no para sa ikabubuti nyo rin sa inyong sarili. Don't allow this person, wag nyong kunin yung energy niya kasi nakakasama yan sa inyo. Nakikita ko pa naman dito na mabait kayo sa kapwa nyo. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius, and sa career and money po. Okay, nakikita ko nga nagsiselos. Nagsiselos ka, Gemini, Libra, and Aquarius. Mahilig to magmanipula. Nakita ko siya na sa sa career and money. So, check natin mamaya sa love life. Nakita ko nga na may insecurity, may na mahilig magmanipula. So, mag-ingat talaga sa kanya kasi andito yung taong may ill intention, masamang intention sa inyo. Okay? And, ayun. Connect to your intuition also. Connect to your intuition also para gabayan ka. Okay? Kasi ito yung magagabay sa inyo patungo sa success. Tapos, para hindi kayo magkaroon ng wrong way. Kasi nga, nagkaroon ng distraction which is itong tao na mahilig sumira ng kapwa nila. Okay? Sumira ng pagkatao ng kapwa nila. Wala yung trip eh. Gusto niyang, kung feeling niya, sira na siya, gusto niyang manira ng kapwa niya. So, alam naman natin na hindi yan pwede. And alam niyo naman sa sarili niyo na wala kayong ginawa na masama sa kapwa niyo. So, go lang kayo. Huwag kayong magpa-distract sa kanya, okay? And kahit sa sa career and money niyo. Nakikita ko talaga na nakikita ko insecurity, mahilig magmanipula, hindi totoo sa inyo. Yung tinitrigger niya yung weakness mo para ma-down ka rin. Parang natutuwa rin siya. Okay, ganito ako, ganito rin siya. So, parehas na kami. Ganon. Huwag niyong hayaan na ganyan. Pero pakita niyo pa rin sa kanya yung kabaitan niyo, ha? Gemini, Libra, and Aquarius. Intindihin niyo na lang rin. Baka may problema. Hindi pa ka. May problema yan sa kanyang sarili. Sa kanilang bahay. And sana ipag-pray niyo na lang na sana magiging okay na siya. Okay. Kung na-disappoint kayo sa isang opportunity na na-miss nyo, may dahilan po iyan. So, ayun. Marami pa namang opportunity basta have faith sa universe. Trust the universe. Okay? Kung hanggat maaga, syempre, mafe-feel mo yan kung may masama siyang intention sa inyo, right? Lang, smile ka lang. Yung smile na totoo, na genuine. Okay, ganun. I-accept mo lang. Ang importante, alam nyo na wala kayong ginagawang masama sa kapwa nyo. Okay? And may dumating, na-disappoint kayo kasi may na-miss kayong opportunity. And ito, may dumating.
Oo, na binigyan niyo ng fast action kasi excited kayo dito eh kasi naka-align ito sa passion niyo. Sabi ng card dito na ito ang oras na mag-take action ka na sa iyong proyekto, ideas. Consider this card as a green light to begin. This card asks you to have confidence in taking action. Maraming nagsuporta sa inyo. You see? Kung isipin nyo lang na maraming nagsuporta sa inyo rather than him or her. Rather than this person. Kasi naiinggit siya. Hindi siya, so, connect to your intuition para malaman nyo kung sino ito. Okay? Mabilis na umulan yung negosyo, yung mga ginagawa dyan. Ang pagsunod sa inyong intuition sa negosyo or sa inyong ginagawa dyan ay humantong sa pagtaas ng kita o magdadala sa iyo patungo sa tagumpay. Oo, nakikita ko yung tagumpay dito. Ilan sa inyo may darating na bagong proyekto o maghahatid ng excitement o magpapasigla sa iyo? Kasi itong opportunity ito naka-align sa inyong passion. So excited kayo. Nakikita ko nga dito ang tagumpay victory. So go lang po. Huwag kayong magpa-distract ha sa taong ito. And sa career and money nyo po. Sa love life, self-love, partnership, and romance, si Gemini, Libra, and Aquarius. Ito na. Nagkaroon ng realization, awakening, acceptance, nagkaroon ng self-assessment. May nakita ko dito na, my advice, listen ha, sa mga may partner dyan. Accept your mistakes as well sa partner mo so you can successfully let the past go. Again, accept your mistakes as well sa partner mo so you can successfully let the past go. Pag-uusap lang talaga, tamang pag-uusap. Yung punto nyo, intention nyo is magkabati kayo, hindi sa magtutulakan kayo kung sino yung tama at mali. Okay? Araw-araw ko yan sinasabi sa inyo, kung may lalabas dito, hindi ko dapat dapat kong sabihan kayo palagi ito para ma-remind kayo. Okay? Kasi ito yung sabi ng card dito eh. And, may babalik na isang tao sa past love mo na gusto niyang humingi ng tawad po at closure. So, closure. So, seek forgiveness in order to move on. And, okay. Kailangan talaga mag-connect sa inyong intuition po. Kasi na-distract kayo. Some of you na-distract kayo sa nangyari dito. Yung manluloko, yung nagsaselo sa inyo, na-distract kayo, nasaktan kayo sa kanyang sinabi, or may nawala sa inyo. Ano. So, connect to your intuition ha. Kailangan talaga, kasi 3 card na nagsabi po dito. Kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition ngayon. Nag-overthink kayo dito eh. Ito, confirmation, overthink and overanalyzing the situation. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 22, 2024. Sa mga single po, forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. See? You're stronger when you carry love and forgiveness. Importante talaga yan. Kaysa magalit kayo. It's a waste of energy. Magalit kayo, nako. Soulmate. Yes, this person is your soulmate. Dalawang card na po nagsabi dito na some of you, may message po dito sa mga may relasyon dito at sa buhay mag-asawa na soulmate to talaga yan. Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. You're divinely guided. Lumabas to eh. Dalawang card ng nagsabi dito. Love message po para sa mga single na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 22, 2024. Clear your energy field and make a meal para ma-relax kayo at makalma. Love message po sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 22, 2024.
Be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. New love. Embrace an opportunity for love in your work prospects or for spiritual growth. Okay. And wisdom message po. Wisdom message po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 22, 2024. Oh, you will more. Okay. Some of you nag-daydream dito. Nag-relax. Nag-daydream. Nagpaplano. Wow, blessings in disguise. What appears to be a problem is actually part of your answered prayer. You will understand the reason behind your present situation as everything resolved. Trust in heaven's protection and infinite wisdom to answer your prayer in the best way. Okay, so mayroong blessing in disguise dito. Naganap. Kabo ang mensahe niyo po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 22, 2024. Gemini, Libra, and Aquarius. Opening to your spiritual source and it's time for healing, connecting, mending, and releasing. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 22, 2024. Sabi po ni Archangel Moriel, trust your own wisdom, have faith in your psychic impressions. And sabi po ni Archangel Raguel, be fair in all situations, resolve your conflicts. Okay, that is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, February 22, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.